Bukas daw ang Philippine National Police Drug Enforcement Group sa anumang investigasyon matapos mauwi sa shootout ang ikinasa nilang buy-bust operation sa Cubao nitong nakaraang araw. Sa enkwentro, 3 drug suspects ang napatay habang isang pulis at isang confidential agent ang sugatan. Walang kaso. But the thing is, motu proprio po na iimbestigahan sila ng aming Internal Affairs Service to look into the legality of the operation. Wala pong kwanton, hindi naman sinasabing may kasalanan sila. Pero procedure po yun. To include all other examinations to be conducted. Kanina, inilabas na ng PDEG ang CCTV footage ng buy-bust operation. Sa video, makikita ang kulay maroon na kotseng ito kung saan nakasakay ang civilian asset at ang pulis na nagpanggap na buyer. Sa kaliwang bahagi ng sasakyan, makikita ang isa sa suspect na papalapit sa kotse para sa bilihan ng droga, habang makikita din na dinakma na ng mga pulis ang isa pang lalaki na kasunod nito. Ayon sa PDEG, planong i-double cross ng mga suspect ang kanilang katransaksyon na di nila alam ng mga pulis. Kitang-kita din sa video ang isa pa sa mga suspect na nakasuot ng green shirt na noon ay bumunot at agad nagpaputok ng baril. Ang bala tumagos sa bintana ng sasakyan na ikinasugat ng civilian asset at driver na pulis. Probably, that was the intention po talaga, na i-set up yung tropa, maitatakbo nila yung staff at makukuha pa yung pera. Ayon kay PDEG Director Police Brigadier General Elmer Ragay, nasa listahan ng kanilang high-value individual ang isa sa mga suspect dahil sa pagsusupply umano nito ng illegal na droga sa NCR, Region 3 at iba pang kalapit na probinsya. Bagamat may napatay sa operasyon, nanindigan ng PDEG na nananatiling bloodless ang kanilang kampanya kontra illegal na droga. Isinasailalim na sa forensic examination ang 10 bloke ng hinihinalang shabu na may market value na aabot sa 68 million pesos. As I've said, kami naman po sa PNP, we still maintain that battle cry, bloodless operation. Nakita nyo naman po yung effort ng tropa to arrest in the video clip. But then again, how would that affect us kung kami ang tinamaan? As a commander or director, how would that affect me kung ako ang nawalan ng tropa? So, it's just a matter of doing our jobs, doing our mandate. Sa huli ay nanindigan ng PNP-DEG na lehitimo ang kanilang operasyon, bagamat may mga nagsasabi na hindi droga kundi parang pansit daw ang laman ng mga kahon na kanilang nakumpiska. Matagal na raw nilang minamanmanan ang mga sospek, ng ilan ay dati ng sangkot sa iba pang krimen. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.